Magandang araw ho sa inyong lahat, mga kababayan. Pagkapihan po natin si Harry Roque. Alam niyo ho ba, inamin ni Harry Roque ang korupsyon nangyari sa panahon ni Duterte. Nadulas po actually yung dila ni Harry. Nang sabihin niya sa video na yan na etong korupsyon na ito yung naganap sa panahon ni Tatay Digong. Hindi lang niya na diretso, pero Diyos ko, obvious na. Alam niyo kung bakit? Gawain po ni Harry Roque na yung sasabihin niyang totoo, dinadaan niya sa slip of tongue. Dati kung inyong maaalala, ginawa niya rin yan sa Pogo, di ba? Anong sabi niya? Wala po akong masasabi diyan sa Pogo na yan eh. Kasi ang utos si Duterte sa kanya, i-justify mo sa publiko ang pagbubukas ng pasugalan. Kasi hindi bahagi yun ng BPO. Kaya sabi ni Harry Roque, palagay ko po ang BPO, may tuturing ito na bahagi ng BPO. Kasi nung pandemic, tanging BPO industry lamang po ang isa sa mga pinapayagan dahil transact sila ng business while working at home. Yung mga nasa Pogo Hub, isang compound lang sila. Kahit lumabas ng building, nasa enclosed area lang sila. Ngayon, ang sabi niya doon, ito pong Pogo ay nagbibigay ng cash resource sa presidente. Ay, sa gobyerno pala. Di ba? Kaya sabi sa inyo, pag si Harry Roque ho naiimbyer na sa mga Duterte, pinapahamak niya yan. Kaya itong mga Duterte supporters, yung mga taga-batis ng Kamangmangan, naku po, wag nyo na humdagdagan ang nagpapahirap sa inyong utak na katulad ni Harry Roque at ni Maharlika at ni Nakati Binag at ng iba pang mga tsuwari-wariwap na mga, alam nyo nang matagal ng bayaran ng Duterte na mga vloggers. At yung mga imported from Davao na ni spelling, hindi alam kung paano mag-spelling, di ba? Ay nako. So, panoorin nyo yung video na to. Okay? Cut mo na. Dahil alam naman natin ang korupsyon ay nangyari sa administrasyon ni Marcos Jr. Dahil alam naman natin ang korupsyon ay nangyari sa administrasyon ni Marcos Jr.